mapagpalang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po ang lahat na nanonood po sa internet, sa ating mga bagong kapatid. Meron po ba ditong mga ngayon lang po napunta rito? Pakitaas lang po ang kamay. Wala, puro dati nang napaparito. Kay palad po nating lahat dahil muli ay tinipon niya tayo sa dambanang ito upang, sabi nga, pagsalusaluhan ang pagkaing alay ng ating Panginoon. Sa umaga pong ito o sa tanghaling ito, mayroon po tayong mga kapatid na nais ibahagi ang kadakilaan ng Panginoon sa kanilang buhay. Kung paano hinipon ng Diyos ang kanilang mga puso at nakadama sila na ang Diyos ay buhay. Sa araw pong ito, una ko pong tatawagin ay isang kapatid natin na nanggaling sa Tondo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa katauhan ni Rosita Camposano. Puri, papasalamat sa iyo, Ama. Salamat sa iyong dakila. Ikaw ay Diyos na buhay. Magandang umaga, Ama, sa iyo. Magandang umaga, kamahal na Apo Punsing. Kayo po ang kinalulugdan ng Banal na Espiritu. Magandang umaga rin sa mga alagad at sa mga caps, sa mga choir. Magandang umaga at mga pasyente gaya tagasunod. Ama, ipatutuo ko sa iyo. Ama, salamat naman na nandito naman ako sa iyong harapan, kasama sa mga kapatid at sa mga anak mo. Ama, ang ipatutuo ko lang sa iyo. Nakikita naman nila ako ngayon. Ganito na ako. At pinagaling na ako. Kaya, Ama, yung gaya sa akin na nagkasakit sa balat, mula ulo hanggang talampakan, huwag silang mag-ano sa Ama. Manalangin din sila dahil ibibigay nila ang kagalingan sa ilang lupang katawan. At lalo na, higit sa ilang kaluluwa, nga uhaw na uhaw sa panalangin, pananalig pananampalataya at sa iyong dakilang Ama. Ama, ang pagsubok, Ama, sa isang anak mo, ipadama mo para makilala ka, lubusan at wala silang alinlangan. Ama, ipatutuo ko lang sa iyo, ganito ako, hindi ko alam kung akala ko lang hindi makapunta rito dahil sa isang kasutilan, tumaano naman ang akong kasutilan. Ang sabi ng mga anak ko, Ama, pag ikaw ay gumagawa, huwag ka maligo agad, dahil pawis na pawis. Ang sabi ko naman sa mga anak ko, alam mo mga anak, pag ako ay gumagawa, pag pawis na pawis, hindi pwede hindi magpunas, kundi maligo. Ito na nga ang nangyari sa akin. Hindi lumalabas ang boses ko. At umuubo ako, matuyong-tuyo ang lalamunan ko. Dahil ang sabi nila, lamig lang daw. Lamig. Ang sabi naman ng anghel ko, ikaw kasi matigas ang ulo mo. Sobra daw malinis. Ayusin mo naman yung katawan mo. Huwag kang maggawa ng sarili mo, magkasakit ka. Kaya huwag ka nang maligo kung pawis na pawis ka. Akala mo mga kapatid, ang ginawa ko, 3 araw po nga wala kong boses. Inahaplos ako ni kapatid Ima. Ang sabi ni kapatid Ima, uminom ka ng bayabas, talbos daw ng bayabas,
talbos ng Alagaw at saka talbos ng Sampaloc. Ikot ako sa amin sa Divisoria. Wala akong nakita ng talbos. Ang sabi ko, Ma, wala akong talbos nakikita. Bumili ka na lang ng bunga. Kaya manalig ka na lang, gumaling ka. Kaya wala ka namang nakita ng talbos. Alam mo mga kapatid, 3 araw ko nilaga yan. Una, nilaga ako, parang gumahawa ako, saka lumabas na yung boses ko, padandahan. Ipangalawa, lumabas na talaga. Ipangatlo, kahapon, ganito na ang boses ko, lumalabas na. Ama, salamat Ama, kahit po bunga lang sa Sampaloc ang nilagay ko sa talbos ng bayabas o Alagaw. Alam ko, Ama, pinagaling mo ako. Kung ano man ang pagkakamali ko, ang pagkukulang ko sa iyo, ako ay nanghinga ng tawad. Ama, salamat sa iyong dakila nga ikaw ay buhay. Buhay na dakila ngayon na nandito. Ama, salamat Ama, ito na po Ama, salamat, ibigay ko na. Maraming salamat kapatid. Dahil sa iyong pananalig, kahit hindi ang ibinigay na kompleto, pero dahil sa iyong pananalig na yun ang makagagaling sa iyo, pinagbigyan ka ng Panginoon. Ang susunod po nating magbabahagi ay isang kapatid natin na nanggaling ng Sabang, Baliwag, Bulacan. Palakpakan po natin ng buhay na Diyos kay kapatid na Rosaline Panuncio. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong araw na to ang ika-9 na banyos po ng mama ko. Di pa man po pinagkakaloob sa amin na mapalakad siya ni Ama, pero po alam ko po na pinaglinaw na po ni Ama na tanggapin siya sa puso niya. Alam ko po na sa 9 na araw na nilagi namin dito, sa tulong po ni Apo Conching, binuksan po nila yung puso at isip ni Mama. Natanggapin po sa puso niya si Ama. Kaya hindi pa man po pinagkakaloob sa amin na tuluyan siyang makalakad, hindi po kami nawawalan ng pag-asa at tuluyan po kami mananalig kay Ama na mapagaling siya. Dahil alam po namin sa puso at isip namin na totoong buhay po ang Diyos. Talaga pong, hindi po talaga namin alam yung lugar na to. May nakapagsabi lang po talaga sa amin na nakakapagpagaling po talaga dito. Kaya po, sa kinabukasan po na pagsabi sa amin, talaga pong hindi po kami nagdalawang isip na magpunta po rito. Dahil alam po namin na lahat ng sakit, hindi po magdadalawang isip si Ama na pagalingin tayong lahat. Basta lang po mananalig po tayo sa Kanya. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid. Buhay talaga ang Diyos. Alam mo, isa ka sa nagpapatunay na buhay ang Diyos sa lugar na ito. Marami ang napupunta rito na sa umpisa, akala nila kung ano lang ito, na simpleng gamutan. Subalit, hindi lamang ito gamutan ng lupang katawan, kundi pati ang ating kaluluwa. Manalig ka at sooner or later, sabi nga, the soonest, the better. Pero talagang kailangan magtibay tayo at manampalataya upang makamit natin ang ating kahilingan. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating mga kapatid na members ng choir. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating mga kapatid na Tita Gloria at ang kanyang kasama. Wala kasama. Wala pa? Okay, yun talaga yung aking mga kapatid na tagahanga dito eh. Yan o, si Tita Bioli. Doon ang ating meeting place kay Opel's Eatery. Diba? Tinatawagan ko lang po ang aking kapatid na si kapatid na Mirna. Okay, para duet. Kasi ano ngayon eh? Okay,
Doktora, halika na. Puting-puti ka, pati paa mo namumuti. Hey. Kamusta ka na, kapatid? Hindi, kumuha ka ng mic mo ron. Akin to eh. Akin to. Kuha ka ng mic mo. Malusog po, hindi po makasama sa pagtakbo. Kuha ka nga ng mic mo doon. Okay. Napakasarap, napakabuti, napakasarap sa ating Panginoon. Nararamdaman niyo po ba? Nararamdaman niyo po sa bawat araw, ano po? Ako po talagang pagising ko pa lang sa umaga, nauuna pa ako sa alarm. 5 o'clock nagja-jogging kami, 4:30. Nag-a-alarm ako ng 4:40, nagigising ako 4:30, nauna pa ako sa alarm. Dahil alam ko po na sa aking bawat paghakbang, pag-usad ng aking paa at kamay at ng aking katawan, iniaalay ko pong lahat sa ating Panginoon na siyang magbibigay at magdudulot sa akin ng kagalingan ng aking lupang katawan, ng kalakasan. Alam ko pong yan ay lahat ay mula sa ating Panginoon. Kaya sabi ko nga, pagmulat ng mata, pasalamat sa ating Diyos, magpuri sa Panginoon, at siyempre habang nagja-jogging kami, Hallelujah Jesus, yan po ang lagi kong inuusal. Dahil ngayon ay buwan ng Pebrero, katulad ng sinabi ko nung isang araw, Valentine's, alam mo kapatid. Yes, kapatid. Noong sa dating buhay ko po kasi, pag araw ng Valentine's, di ba mahalaga yan sa mag-boyfriend and ano? Of course po. Nung po kasing may asawa ko, hindi ko po napil yun. Hindi ko po talaga, yung Valentine's, dumadaan lang yung araw na wala lang. Ano ba naman? Siyempre kung minsan, wala ka pang pera, hindi mo naman naisipan yung Valentine's, yes po, ano? totoo po yun. Eto na po, nang mamatay na po yung asawa ko, nang bawiin na ni Lord sa akin. Doon na po, doon ko naalala lahat yung, dapat pala, pagka Valentine's, para hindi lang yan para sa mag-boyfriend, higit lalo doon sa mag-asawa. Kailangan, bigyan nyo ng time ang inyong sarili, lalo na sa panahon ng araw ng mga puso. Sapagkat yung pong araw ng mga puso, yung po yung espesyal na araw. Ang bawat araw po ay araw ng mga puso, dapat araw ng pag-ibig talaga. Dahil, di ba, wala namang ginawa ang Diyos ng araw na talaga ito, kundi ang marapat lang po talaga sa bawat araw. Pag-ibig talaga yung maghari sa atin. Pagimbabawi natin yung init ng pagmamahal sa isa't isa, lalo na po sa mag-asawahan. Kaya, ikaw kapatid, hanggat nandiyan pa si kapatid na Alan, hello kapatid na Alan, ayan po si Stevie Wonder. May sore eyes. Meron po kasing sore eyes. Katulad na lagi kong sinasabi sa iyo at pinapangaral ko, hanggat kayo'y magkasama pa, ibigay mo na ng todo-todo, 101%, para wala kang pagsisihan. Pagdating ng araw, si kapatid na Alan pala ay hindi ko nayakap. Thank you, Na si Lord. kapatid na Alan pala, hindi ko malang nahalikan. Naiyak ka ba? Kasi po, kasi po, noon po kasi, nung nabubuhay ang asawa ko, eto na naman alam niyo po, sa totoo lang, ako kumbaga sa, ako'y bold. Alam niyo po pa yung bold? Hubad. Bakit po? Kasi talagang inilantad ko na lahat sa tao ko, ano yung pinagdaan ng buhay. Sa dati kong buhay, nahiya po akong kasama yung asawa ko. Kasi napakatabaho hindi naman po kasi, sa totoo lang po, hindi naman po kasi, yun ang pinangarap ko sa buhay na makasama. Subalit sadyang siya yung binigay sa akin Lahat po ng katangian na hinahanap ko sa isang asawa, wala po sa kanya. Ang gusto ko po noon, medyo maganda katawan, ibinigay po sa akin mataba, hindi lang po mataba, matabang-mataba. Pag po magkasama kami naglalakad. Hello kapatid na Alan, tuwa ka dyan. Pag po naglalakad kami, siyempre po malaki po yun. Pag po ako'y akbayang gayon, sinisiko ko po. Ginaganon ko po. Kasi po, numero 10 po kami, ako po'y payat na payat, siya naman po'y ubod ng taba. Alam niyo po ba yon? Subalit, pinagnilayan ko po nung pong ako ay nakakilala na sa Panginoon. Ang sabi ko po sa Ama, bakit? Dahil siyempre po napakalaki ng question mark sa buhay ko, bakit siya yung napangasawa ko? Sabi ng Panginoon sa akin ganito po, siya anak ang pinagkaloob ko sa iyo, sapagkat siya ang magpapatawad sa lahat ng kasalanan mo.
Siya, sapagkat siya ang uunawa sa lahat ng kakulangan mo. At higit sa lahat, siya yung tunay na magmamahal sa iyo. Kaya, noong pong bago siya mamatay, medyo matagal pa bago siya mamatay dahil nakakilala na ako sa Panginoon eh. Nagawa ko po yung marapat para sa Kanya. Hindi ko man lagi nasasabi na, hoy, mahal kita. Kasi po, pag tinatanong sa akin, hoy, mahal mo ba ako? Sinisiko ko po. Sabi ko, ba't baka kasi ako tinatanong mo pa yan? Siyempre po para bang, ba't ba tinatanong pa yun, Understood na dapat alam niya, pero hindi po pala. Dapat, pag sinabi ng asawa niyo, hoy, may lambing, hindi po ba? Kasi po ako, kung magsalita ako, wala akong lambing. Pag po ako'y nagagalit, hoy, pag ako'y tutuwa, hoy, ganun din, wala akong pinag-iba. Natuwa at nagalit ako, ganun din yung tono ko. Pag sinabi ng asawa niyo, lalo na sa'yo, ha? Ano tawag sa'yo? Ano tawag sa'yo? Pag po kami nasa magandang kondisyon mama. Bakit naman nasa magandang kondisyon? Okay, mama, sasabihin niya, wari ako si kapatid na Alan. Kasi, niyo po ako pagbihin niyo kasi araw ng mga puso ngayon. Mama, mahal mo ba ako? Wag mo naman sikuhin. No, sasagot ka ng ganito. Yes, I do sumagot. that. Yes, Pero I may do. lambing, ha? May lambing. Sagutin mo ngayon. Mama, mahal mo ba ako? Kung hindi po ako halimbawa yung naglalaba Hindi at kami, ganun. hindi po, ganito po kung halimbawa po yung niloob naman kami nagsashopping, sasabihin ko po I love you. Pag po kayo naglalaba at maraming ginagawa, magtigil ka. Oy, ganyan po kasi tayo, yun po yung reality. Opo. Kasi yun po talaga yung katotohanan eh. Pag busy, hoy, naglalambing, ayaw mo. Ako maraming ginagawa, naabala mo ko. Di po ba ganyan? Pero mali po pala. Mali po, isa pong malaking pagkakamali. Sabi ko kaya siguro ako hindi nahihiya na ilahad yung aking kasaysayan ng buhay kasi ginagamit ako ng Diyos para patotoo sa inyong lahat, lalo na po sa mga mag-asawahan. Dahil ang katotohanan po, pag wala na yung asawa nyo, doon na kayo magsisisi ng todo-todo. Hindi ko po nilalahat ng mga nawala ng kabiyak ng puso, hindi ko po nilalahat. Kundi ito, binabahagi ko po dahil ito yung kaukulan sa akin na naganap. Kaya hindi ko po itinatago. Dahil ang gusto ko, mayroong mabuksan ng kaisipan sa inyo. Dahil ito ang gusto ng Panginoon. Habang hindi pa huli ang lahat. Isipin niyo po ako, wala akong ginawa, kundi sikuhin yung asawa ko, hoy, mahal mo ba ako? Ba't naman kaya tinatanong pa yun? Yun po ba'y tama, di po ba? Subalit, sabi ko nga, nung nakakilala ako sa Panginoon, doon na nagsimula yung humingi ako ng tawad sa Kanya. Nung una, ang totoo po, nung ako'y bago-bago pa lamang dito, napagkakamalan po akong nasisiraan ng ulo ng aking asawa. Totoo po yun. Hanggang sa napatunayan lamang niya na hindi ako nababaliw. Dahil nung kapanahonan po na yun, siyempre pag po bago-bago ka nabubuksan, marami kang pangitain marami kang nakikita. Meron kang nakikita na hindi nila nakikita. Meron kang naririnig na hindi nila naririnig. Meron kang nadarama na hindi nila nadarama. Subalit, noong pong minsan, akala niya po talaga na ganyan na ako, bumaliktad na ang utak ko. Pero napatunayan niya po yun nang ako po ay humingi ng tawad sa Kanya. Kasi meron po bang nababaliw na humingi ng tawad, di ba? Wala naman, Wala. Tamo. Alam niya yung sinasabi ko? Wala. Kundi, humihingi ka ng tawad, nasa sarili mo ikaw kaisipan at nasa matinukang kaisipan. Dahil alam mo na yung pagkakasala mo, marapat mong ihingi ng kapatawaran sa kabiyak ng puso mo. Sabi ko, hoy, sabi ko sa kanya, na po siya nun kasi po, sumisigaw po ako lagi, kung paano yung sa una, pagdadalisay, wala akong ginawa kundi humiyaw. Sabi ko, humihiyaw ko, katanghali ang tapat. Panginoon, patawarin mo po ako. Hiyaw ako ng hiyaw. Merong 3:00 ng madaling araw, merong 12:00 ng hating gabi, bigla akong babaliktad at pagka nagpadama sa akin ng Panginoon, ganun po yung sinasabi ko, humihiyaw ako. Hinahabol ko yung mga anak ko, humingi ako ng tawad. Noon po siya, naramdaman niya at nabatid na hindi ako nasisiraan ng ulo, kundi ako ay nakakilala sa Panginoon. Humiga yung asawa ko, tumimbuang siya sa kamang gano'n, parang nawala ng gana Dahil akala niya, sa kakapunta ko sa Divine Mercy, nabaliw ako. Pero hindi po, nabaliw po ako sa pagmamahal ng Panginoon. Kaya po, ganito kami ngayon. At sabi ko nga, dahil Valentine's, yung mga kabiyak ng puso nyo, 14 pa, maaga pa po ngayon. Pero hindi naman kailangang, teka muna, sa 14 na lang, doon ko na lang babatiin yung asawa ko kasi sa 14 pa yung Valentine. Dapat po, gabi-gabi, wala pong nakakahiya na sabihin na, hoy, I love you.
Ayan, yan po ang mga pinanghinayangan ko nung araw. Talagang hindi ko nasasabi eh. Hindi ko na maibalik. Paano po ba gagawin ko? Pupunta ako doon sa sementeryo, doon ako gaganot, I love you, I love you. Siyempre, ayun ang luka-luka. Kasi po, hindi na tama eh. Doon ka pupunta sa sementeryo at doon ka maghihiyaw doon at sasabi mo, I love you. Hindi na po. Kaya hanggat nabubuhay ang kabiyak ng inyong mga puso, paglingkuran na natin, ibigay na natin yung katotohanan ng pagmamahal na gusto ng ating Panginoon. Kung minsan ang nagaganap po, nang dahil pa sa ating kakulangan, doon nagaganap yung magkasala pa yung ating asawa. Totoo po yan. Yan po ang katotohanan na dapat natin tanggapin. Kaya, na si Architect Rose na kumari ko, tinatanaw ako habang nagsasalita kasi alam niya, ito yung katotohanan. Kaya mamaya lang pag nakita mo niya, sabihin mo, hoy. Oh, guilty. Sabihin nyo lang na mahal ko kayo. Hoy, kung hoy ang tawag nyo, kung ang tawag nyo naman ay honey, I love you. Kung ang tawag nyo naman ay be, alam mo, yun ang usap po ngayon, hindi pa ba? Wag na ho, nanay, tatay, kung minsan ganyan, baguhin nyo na. Dahil high-tech na tayo ngayon, ang itawag nyo sa inyong mga kabiyak ay be. Oh, be ha? Be itatawag mo ha? Oh, huwag ka mag-isip. Be, I love you. Ganyan, pagupit mo na yung buhok mo, gayahin mo ko, oh. Okay, tama, sinasaluduhan pa ako nito. Kaya ngayon po, aawit po kami para sa inyo ng isang awitin na love song. Ay, kopya natin nandun. Kapatid, alam niyo po, pag tayo namin dito, walang praktisan. Yan po ang katotohanan, wala pong praktisan. On the spot, kakanta. Uy, si kapatid na final. Katotohanan Lahat nga po ay ngumiti. Alam niyo, gusto ng Panginoon, hindi lang habang nagsishare dito, nakaganon kayo lahat, nakaganon. Total entertainment ang binibigay ng Diyos sa atin. May nagbabahagi, mayroong umaawit, may nagpapagalak sa inyong mga puso para maalis yung mga inip ninyo. Kaya lahat tayo, sabay-sabay tayong ngumiti. Ngiti po. Sa side na to, ngiti. Ay, parang... Ngiti po lahat, ngiti. Kailangan nakasmile. Hello, nakangiti po ba kayo dyan? Hi. Oh, dito po, ngiti. Yan, kailangan salubungin natin ang araw ng mga puso na may ngiti sa ating puso. Okay, let it be me. Diretso lang po, mahal na Papa. Muli po, binabati din namin ang ating mga kapatid na nasa ibayong dagat. Tita Peli, Happy Valentine po. Para po sa inyo ito, naway kamting galak nyo po ang pakikinig ng awiting ito at para sa inyo pong lahat. Happy Valentine po sa inyong lahat. I'm blessed the day I found you. I want to stay around you. And so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone, now and forever, let it be me. It's time we meet love. I find complete love without your sweet love. What would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you'll always
let it be me. It's time we meet love. I find complete love without your sweet love. What would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you'll always let it be me, and that you'll always let it be me. Salamat po. Maraming salamat po mga kapatid. At ngayon naman po, muli nais pa naming umawit ng isa. Okay. At kung papaano naman po yung sabi ko nga, mahalin yung mga kabiyak ng puso. Ang totoo, hindi lamang po sa kabiyak ng puso eh. Pag sinabing puso, puso sa puso, nariyan yung anak. Anak na laman ng iyong laman, buto ng inyong buto, dugo ng inyong dugo. Sabi nga, pinakamagandang regalo ng Diyos. Siyempre, yung ating kabiyak, no po? At ang sumunod roon, yung supling, na nagsisilbi nating inspirasyon sa ating buhay. Ako po, kaya ako po gustong mabuhay pa. Yan ang lagi kong hinihiling sa Panginoon. Bakit gusto ko pong sa bawat araw dugtungan pa niya ng buhay ko, may hihinga pa ako, maimulat ko pang mata ko, alang-alang sa aking mga anak. Sapagkat sila, yung regalong handog na bigay ng Diyos, sila yung regalo na iniwan sa akin ng kabiyak ng puso ko. Ang lahat ng aking pagsusumikap, alang-alang sa aking mga anak. At hindi rin po ako katotohanang magagalak sa aking puso kung sa kabila ng ako may pagkilala sa ating Panginoon habang ang aking mga anak ay hindi nakakakilala sa Diyos na buhay. Kaya sa kalooban ng ating Ama na hinihiling ko, ako'y isang lingkod niya na nagsusumakit, makasunod, makatalima sa Kanya. Siya ang gagawa ng kaparaanan upang haplusin niya ang puso ng aking mga anak. Sa patuloy at patuloy na pagsusumikap ko, habang nakikita ng aking mga anak kung papaano ako nagtitiis, kung papaano ako nagtitimpi sa bawat araw, na siyempre po kung minsan yung anak, di po ba, may mga tantrums yan. Kahit nasabihin pa natin, may asawa na yan, may anak, may ugali po yan na kung minsan talagang masakit sa isang ina. Subalit sabi ko nga, kung papaano ko yun pinagbabatahan, tinitiis kong lahat. Sapagkat alam kong may Diyos na kikilos. Alam ko kung gaano kahiwaga ang banal na espiritu na iglap lamang, kaya niyang baguhin ang puso ng aking mga anak. Kaya sa inyo pong lahat, ipaglaban po natin ang pag-ibig na handog ng Diyos sa ating mga puso, higit sa ating kabiyak, sa ating mga anak. Mga minamahal na kapatid, pakinggan niyo po ang awit na ito. Ito po ay madalas nyo nang naririnig sa dako na ito. Subalit hindi kami magsasawang awitin ito, sapagkat ito yung laman ng aming mga puso. Ipaglalaban ko. Unang dati, maaari po kayong sumabay sa awitin. Ikaw ang pag-asa, nasa'yo ang likaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Aanhin
ko ang buhay kung hindi ka kapiling. Mabuti pang pumanaw kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Sa lupa di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw ko ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Sa lahat po ng mga anak na naririto, kung paano nga po ang buwan ng Pebrero pinagdiriwang na araw ng mga puso, ibigay na po nating handog o regalo sa ating mga magulang ang tunay at tapat na nating pagmamahal. Kung papaano nga po, ikaw na anak, iniluwal sa isang maliwanag upang bigyan ng buhay ng Diyos na sa atin ay nagpahiram at lumikha lamang. Ano nga bang pinakamagandang regalo sa isang ina, kundi ang tunay na pagmamahal at pag-ibig na sa tuwin ay iyong inaalay. Sa ating mga magulang, ang bawat nating pagsusubikap sa buhay, ito ay walang kabuluhan kung sa pansarili lamang, kundi kung paano nga ang anak na naturingan sa atin ay inialay, ibigay ang tapat at tunay na pagmamahal, wagas na pag-ibig na mula sa dakilang Ama, pag-ibig na di kukupas kailan paman, pag-ibig na walang hinihintay na kapalit, pag-ibig na hindi pinanghihinayangan, pag-ibig na di kayang tularan, di kayang tumbasan ng nilaman, pag-ibig ng isang ina sa anak niya ay dalisay, kung paano nga tayo bilang ina ipakita ang tunay at katotohanan, pag-ibig sa ating mga minamahal na anak. Purihin, purihin ang Diyos na buhay, sapagkat sa sandaling ito, kung paanong kami ng aking kapatid, sa inyong harapan ay ginamit ito, ang Espiritu Santo, kung paano nga awitin, laban ko, nasa, tinay nagbigay buhay, sa puso, tamang pag-ibig,
Pag-ibig, pag-ibig. Nag-iisa man kayo sa buhay. Tuloy sa paghahanap. Subalit, Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. aking kapatid. Pero sa kadakilaan ng Panginoon, hindi hadlang mahina man ang mic mo, wala mang tunog ito, makaaawit at makakaawit ka sa kalooban ng Diyos Ama. Kaya purihin, dakilain ang ating Panginoon sa bawat araw, sa bawat kalakasan, sa bawat katatagan, sa tinig na sa Kanya ay nagmula, ipinihiram sa amin. Pinupuri ka namin, Ama, sapagkat sadyang kay dakila mo. Ang tinig na ito ay mula sa iyo, kaya't ibabalik namin sa iyo sa pamamagitan ng papuri, parangal, pasasalamat, sa pamamagitan ng pag-awit sa iyo, Ama. Salamat po. Salamat po, purihin ng Ama. Maraming salamat mga kapatid. Sa totoo lang po, umumpisal din ako. Nandyan ang aking kabiyak ng puso. Guilty rin po kasi ako dun sa binahagi ni kapatid na Gloria. Na kuminsan po pag naglalambing, tapos ay may ginagawa tayong mga nanay, siyempre po ito ay eye-opener po sa ating lahat. Na ano ba, may ginagawa? Kayang ganun po, guilty. Kaya katulad din po ng nangyari sa, ito po hindi nyo naman kilala, ibabahagi ko na rin po sa inyo. Na kasalukuyan po ay nakaburo lang aking isang pinsan na ililibing po siya bukas. Lalaki po yun. Ang nangyari po ay, sabihin natin nagkaroon sila ng misunderstanding ng kanyang kabiyak ng puso. Natulog sila na hindi magkatabi. Alam niyo, pagkagising nung asawa niya, makita na lang na yung kabiyak ng puso niya ay nakahandusay, nakadapa, naliligo sa suka. Inatake po pala ng high blood. Wala po siya sa tabi niya.
Kaya mga kapatid na may mga kabiyak ng puso, eye-opener po sa atin lahat yun. Na hanggang nandyan ang ating kabiyak ng puso, mahalin natin sila, asikasuhin natin sila, ipakita natin ang ating pagmamahal. Hindi lang kapag araw ng mga puso, kundi araw-araw, dahil guilty rin po ako dyan. Darling! Sorry! Hindi, mahihain yun eh. Laging sinasabi sa akin, huwag mo akong tatawagin, huwag mo akong tatawagin. Talaga pong mahihain ang aking kabiyak ng puso, sa totoo lang po. Malamang ko yung nagtago na ngayon. Dahil sabi nga, siya po ang few words, pero pagdating po sa gawa, hindi naman po sa pagmamalaki, siya po isang member ng CAPS. Subalit, kapag po tinawag na siya ni Pangulong Unyo, hindi po siya nagdadalawang salita, action din po agad siya. Maraming salamat po. Ang susunod ko pong tatawagin, gusto niyo pa po ba uli ng isang awitin? Medyo minamalat daw po